Good morning! Good morning, everyone! So yun po na, what's up sa inyo mga pat, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kung ano oras naman tumapag, syempre mga pat, good, blessed morning sa inyo lahat dyan! Sana iligtas kayo kung saan man kayo naroon mga pat sa Gulf Country. Kung tatanungin nyo kung kamusta kami dito mga pat sa Dubai, UAE, okay lang kami pangat kasi protektado tayo ng ating Panginoon. Kaya thank you Lord for your protection always. Syempre mga pat, siya lang yung ating sasandalan. Siya yung ating protection sa araw-araw mga pat, walang iba. Although yung bansang UAE is high-tech pagdating sa mga defense system, pero mga pangat syempre, kay Lord pa rin tayo aasa. Yan! Siya yung ating matibay na sandigan! Wala nang ulan mga pangat, no? Sikat na siya ng araw, kagigising natin. Time check tayo. You know? Alas 11 ng umaga. Nakatutuwa lang ako kasi wala nang ulan, no? Pero malulungkot mga pangat dahil wala nang ulan. Pero mababasa na naman tayo. Alam niyo kung bakit? Summer is real na. Baka may balabalahibo na naman ako sa ilong ko. Minsan kasi mga pangat, may mga balabalahibo lumalabas dyan, you know? Humid is real na naman to. Lahat ng pasingit-singitan sigurado. Papawisan tayo. At masasabi nating mga pangat na aray ko. Yun mga pangat, kaya na pa ako nagbabasa ng mga comment, no? Marami tayong mga nababasa mga comment na talaga namang malupit. Sari-saring emotion. Natutuwa lang ako. Mamaya, ututang dila tayo mga pangat, nalabas tayo. Pero for the meantime, syempre, alam niyo naman, maglalaba tayo, maglinis tayo. Magluto tayo, marami tayong gagawin muna bago tayo mag-utang dila. Syempre, bago tayo tagabag-vlog ng malupitan, gawin mo natin mga pangat, yung talagang responsibility natin. So yung mga pangat, labas muna tayo. Punta tayo ng Banyas o kaya ng Naif mga pangat, no? Kagaya ng pinunta natin nung nakaraan. Meditinan lang tayo. Sama ko sana si Alvin kaya tulog. Si Alex karating lang, pagod. Kaya tayo na lang mga pangat. Alam niyo na mga pangat, mayroon tayong project sa Pilipinas, no? Kaya gusto kong tingnan yung mga, alin ba yung mas tipid dito o sa Pilipinas tayo bibili ng mga bagay-bagay. Kaya sisilip-silipin ko lang mga pangat, no? Sa Pilipinas naman mga pangat, pag bumili tayo sa mga mall, medyo pricey siya, no? Pagka bumili ka naman talaga sa talagang gaya ng Umpin, Divisoria, Recto, alam niyo nun mga pangat sa atin, malayo na, traffic pa, magastos pa ang pamasahe. Dito lalakarin lang natin dyan, malapit lang. Pwede naman ako mag-metro kasi naka-only naman ako, pero mas gusto ko na maglakad-lakad kasi nga nagbo-vlog tayo, di ba? Para habang naglalakad tayo, nagkakaututang dila tayo, di ba? Basa-basa naman, no? Time check muna tayo mga pangat, ha? Uy! 6:29 na ng gabi, o ng hapon, o ng gabi, pero maliwanag pa rin, no? At makulimlim pa rin yung ating panahon mga pangat, yung ating weather. Grabe mga pangat, ang dami na naman tao dito sa Union nga pala tayo mga pangat. Sobrang daming tao, sobrang mga daming mga iba't ibang lahi ng mga pangat na nagtatambay. Relax na relax. Kaya minsan napapaisip ako doon sa mga nagko-comment sa atin, no? Meron naman tayo nabasa mga pangat, meron tayong babasahin na comment mga pangat. Masayang masaya ang mga tao dito sa Dubai. Dito sa Dera mga pangat. At mapayapang, normal na normal, parang walang nangyayari mga pangat. Mga paglipad-lipad dyan sa ere, no? Ng mga kwitis-kwitis. Kahit na may mga kwitis-kwitis mga pangat, pero tuloy lang ang buhay. Doon ako na-amaze mga pangat, no? Totoo lang. Ay emotional ako kasi mga pangat, alam nyo. Sobrang hindi ko ma-explain, no? Lagi ko ang tinatanong sa sarili ko, sa isipan ko, normal pa rin yung sitwasyon dito kahit na ganun ang nangyayari ng mga pangat. Protektado tayo mga pangat dito, pero lagi kong iniisip pa paano ko yung bansa ko. Yung papasok ko sa trabaho, kahit nagbibisikleta ako, manarinig tayo mga, alam niyo na, hindi ko nababanggitin, mga bagay-bagay na fireworks. Pero still normal. May alarm kang marireceive. Ganda ng bulaklak. Bulaklak, okay, ganda ng bulaklak.
Kung nakikita nyo lang mga pat yung nakikita ko sa paligid, talaga namang napakaraming tao. Maulit tayo sa pinag-usapan natin kanina kasi medyo naloobat kanina eh. Yung naramdaman ko no, bilang Pilipino at bilang OFW dito nga sa UAE, no, nasa Dubai, lagi akong napapaisip, no, lagi akong nanalangin, no, na nagpe-pray na kung ano man yung dinadanas ng UAE, lagi kong pinagpe-pray na wag naman maranasan ng bansang Pilipinas, no. Napapabuntungin ako kasi kami dito ano namin eh, na-experience namin, no, nararanasan namin, nakikita ng mga mata namin, no, personally mga pangat, paano dumadanas ng pag-atake nga mga pangat yung bansang UAE. Pero kahit na ganun pa man mga pangat, no, ayon sa statistic mga napakaraming pag-atake mula sa Iran mga pangat. Kung iisipin mo ng normal, kikilabutan ka talaga, kikilabutan ka, matakot ka, makakaramdam ka ng bagabag mga pangat. Pero talagang sobrang saludo ako sa gobyerno ng UAE. Sobrang saludo. Doon ako na-amaze mga pangat sa kanila. Pero ganun yung sitwasyon. Pero mga pangat, yung kanilang gobyerno yung namumuno, ipinapakita sa publiko na normal lang. Kasi mga pangat, nakakapag-mauling pa. Gusto na iparating sa publiko na huwag kayong matakot. Kaya yung mga tao rito mga pangat, kalmado lang. Sa punto naman na bilang Pilipino na nandito nga sa Dubai, no, nangangarap ako na sana yung bansa ko, sana yung sinilangan ko, sana kung saan ako pinanganak, sana ganito rin, kung paano sila nagmamalasakit sa mga tao, sa bansa, no, sana ganito rin, no, yung mga namumuno sa atin dyan. Actually, yung dami nung strike, ang pinaka maraming tinamo o maraming pag-atake ng Iran, ng drone, ng missiles, walang iba kundi ang UAE mga paangat. Sa buong Gulf country, sa buong Persian Gulf, ang UAE ang pinakamaraming pag-atake mga paangat magmula Iran papunta rito sa UAE, no, mga paangat. Pero makikita niyo mga paangat yung strike lang o yung damage ng UAE, no, na natamo, hindi ganun kalala. Pero mga paangat, kung isipin mo kung tumama lahat yun sa lupa mga paangat, asa na ang UAE, asa na ang Dubai, ano nang nangyari sa Dubai mga pangat. Yun yung iniisip ko eh, no. Pero ganun sila kalupit, di ba? Ganun. Kaya nga iniisip ko kung sa Pilipinas yun nangyari, halimbawa ayaw rin mangyari, no, halimbawa yung bansang Iran titirahin yung ating bansa na ganun karami, anong gagawin natin? Anong gagawin ng gobyerno natin? Titingilan na lang at maghahantay, di ba? Mamaya natin ulit yung ututan natin ng mga pangat kasi dito na tayo sa Banyas. Sisilip-silip muna ako, hindi ko kayo sama sa loob para mabilis lang. May gusto lang akong tingnan, tapos paglabas ko mamaya hanap tayo ng pwesto. Yan. Yung mga impact drill yan, no? Diba? Mga caterpillar. Marami na ako nakita, no, na abot presyo naman, no, hindi naman ganun kamahal. So titingnan ko na lang mga pangat yung presyo nun kumpara sa Pilipinas, yung mga nakita ko kanina. Dami kong nakita, ang dami kong nang check, no, na pwede nating, actually hindi lang yun, hindi lang mga tools, siyempre yung mga lightings, marami akong tinitingnan na pwede dito kung mas matipid o mas makakamura tayo. Kaysa pagod ako kaikot kanina. Ang hirap lang magsalita pag puro English yung bibitawan mong salita, no, nakakapagod sa panga. Pero dito parang naging normal na kasi wala namang ano eh, wala, hindi ka pagkatamanan kung mali yung grammar mo, mali yung intonation mo, wala eh, walang ganun eh. Seryosohan pa rin yung usapan kahit na barok-barok na yung English. Anyway, buhay na buhay ang Banyas ngayon mga pangat, napakaraming tao. Inuulit ko sa mga hindi nakakaalam, sa mga hindi pa nakaka-upload ng mga vlog ko, no, na nag-iikot tayo rito. Kung ang baluarte natin is Saraldin, Union, Murakabat, Satwa, eto mga pangat, baluarte dito ibang lahi, no? Karamihan dito mga ano, black. Di ba mga pat na sa Shopee nito, yung ganyang kalalaki? Ito mga solar panel din to eh. Ito maganda sa mga party, oh. May mga yan, oh. Mga solar LED. Ganda, no? Dami mabibili dito mga pangat, no? Mga wire, oh. Diba? Ang ano natin sa bahay. 121. How many meters? 92 meters. 90 meters, 125 dirhams. 90 meters yung mga pangat. 2.5.
THHN. So sa Pilipinas hindi ko lang alam magkano, no. 110 grams mga pangat, i-convert sa Pilipinas is mga 1/6, no. Pero 90 meters na yun mga pangat, no. Ito maganda rin itong mga strip light. Ito mga pangat no? Sa kwarto, diba? Naliliba ako rito mga pat kapag minsan wala akong magawa, pupunta ako sa Banyas, tapos nagtitingin-tingin ako ng mga pwedeng mabili, pwedeng maiuwi, no? Para maikabit natin sa Pilipinas. Dito kasi mula yung lugar dito eh. Ganda rin no? Ganda ng mga design, no? Maganda din sa mga sa mga terrace, sa mga wall. Ito, laki. Marami yan sa Pilipinas, 'di ba, sa Shopee. Dito kay galing yung mga 'yon. Naalala ko lang mga pangal, kapag halimbawa na fuse o nasira na, saan ka bibili? Mga spare, no? Maganda yung pang main door mga pangat, no? Pang naka-card na kayo, no? High-tech. Diba? Mga pangat, kaya na pa ako ihe. Buti lang may washroom pala doon sa tabi ng New Zealand Electronic Shop. Uwi na sana ako eh. Buti lang nakakita tayo ng washroom. Hindi tayo makakuha ng pesto mga pangat. Sobrang daming tao sa park. So dito may nakakita akong pesto. Ay, naunahan tayo ng mga kabayan. Marami talagang nakatambay ngayon mga pangat, no? Baka may balahibo naman ako sa ilong na nakikita nyo, ha? Baka mamaya mayroon namang mga lumalabas-labas dyan sa ilong ko ng mga balahibo mga pat. Huwag nyo nang pansinin, ha? Talagang ganyan, mabilis tumubo yung mga balahibo natin eh. May babasahin lang tayong mga pangat. Comment ba? Yung ibon, no? Yeah. Gabi na, sumisipol-sipol pa sila. Kaupo din tayo mga pangat. Medyo napagod tayo dun, ha? Kakalakad. Patag-enjoy tayo mga pan sa pagtingin-tingin, no? Parang window shopping at saka yun, estimate no? Yung mga kung ano yung pwedeng posible nating mabili mga pangat o bilhin mga pangat na talagang essential, no? So anyway, sabi ko nga nung nakarang vlog natin, magbabasa tayo ng mga comment mga pangat. Shoutout nga pala kay Vance Vlog 1684. Nasasabi niya yan dahil hindi pa kayo affected. Once na di na kayo swertehin, ay sigurado Pilipinas din ang sisulungan nyo. Kaya wag naman malitin ang bansa natin. Okay. Doon tayo sa first paragraph. Wow, first paragraph. Habang papunta dito sa Banyas, no, yung sinabi ko kayo ng mga pangat na ang bansang UAE ay nakaranas mga pangat ng pag-atake mula sa Iran ng napakaraming missiles and drones. Sa buong mundo yun mga pangat, ha. Ang pinakamaraming nag-intercept mga pangat na missile or drone mga pangat, walang iba kundi ang bansang UAE. Particular ang Dubai at Abu Dhabi mga pangat, no? Sa tingin nyo mga pangat, affected o hindi? Kayo nang sumagot. Yung nakakaranas ng missile, yung nakakaranas ng pag-atake. Kung nasaan kami mga pangat, so hindi ba affected John? But still, normal. Wala akong sama ng loob mga pangat. Hindi ako sumasama ng loob. Gusto ko lang intindihin nyo ng maigi, no? Yung sinasabing swerte. Ako kasi hindi ako naniniwala sa swerte. Ako ay naniniwala mga pangat kung ano yung nakatala sa Biblia. Kung ano yung mga propesiya mga pangat, no? Wala pa tayo sa mundong to na kahit yung mga ninuno natin, kahit yung mga lola't lola natin wala pa sa mundo, mga pangat, nakatala na yan, nakasulat na yan. Kung ano yung magiging kahihinatnan ng mundong ito mga pangat, no? Maging ang buhay mo, no? Alam na ng Diyos yan kung ano yung mangyayari sa'yo. Ayan ang mangyayari talaga sa'yo, no? Walang swerte, walang malas, no, mga pangat. Di ako naniniwala sa swerte o malas mga pangat. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng biyaya, ang Diyos ang nagbibigay ng mga bagay na pagpapala, no? Walang ibang nakakaalam kung ano magiging kahihinatnan mo. Siya yung nakakaalam ng mga bagay. Kaya kung mapapansin yung mga pangat sa mga vlog natin sa Facebook, sa YouTube mga pangat, no, 2 beses na ako nakasaksi. Talagang kitang-kita ko o nararamdaman ko mga pangat. Talagang kinilibutan ako mga pangat. Tinamaan nga ng fireworks, no, yung gusali doon sa may malapit sa trabaho namin, no. Talagang tumayo yung balahibo ko mga pangat. Iba yung pakaramdam. Pero still, no, we have a smile in our face, 'di ba? Ganun eh. Ganun tayo kino-comfort ni Lord. At the same time, yung bansang na kung saan tayo naroon, ganun din sila mga pangat magbigay ng comfort sa mga mamamayan o sa mga taong nandito, maging sa mga expat nila, di ba? So, I don't believe in a swerte mga pangat. No? At yung sinasabing bansang sisilungan is yung Pilipinas. Of course, mga pangat, dyan tayo nang galing eh. Bansa natin yan. Sa mga pangat na sabing wag malitiin ang bansang Pilipinas. Eto, panoorin natin. Play natin. Hindi naman minamaliit yung Pilipinas. Eh kaso, sablay talaga kahit anong gawin eh. Yung bansang Pilipinas, syempre hindi natin pagpapalit yung bansa.
Ang problema yung governance. Yung bansa, okay naman yung bansa natin eh. Maganda yung mga beach, maganda yung season, may mga puno, may mga ilog, maganda. So yan mga pangat, may narinig ba kayong minalit namin yung bansang Pilipinas? Di ba ang sabi nga eh, hindi naman minamalit yung Pilipinas. At saka ang sinasabi ko rin doon mga pangat, ikukumpara mo mga pangat ang Dubai or UAE sa bansang Pilipinas. Walang sinabi kasi dry eh, desert. O sabi natin may oil, oo. Pero mga pangat, kumbaga sa dalaga mga pangat, napakaganda ng Pilipinas mga pangat, makulay, yung beaches, yung kabundukan, yung nature, yung season, lahat yun mga pangat, hindi mo makikita rito. We want a Philippines mga pangat, pero ang pinag-uusapan nga rin yung governance. Kagaya ng sinasabi ko nga kanina mga pangat, no, na kung wag naman ang target, no, yung bansa natin at ganun karami yung pinakawalan dito ay kung papakawalan sa Pilipinas, ay ayokong imagine mga pangat. Kakilakilabot, hindi ko ma-imagine mga pangat, sobra. Kaya bang ibigay ng gobyerno ng Pilipinas yung peaceful na binibigay ngayon dito? Alam niyo ba kung gaano karami yung araw-araw naming naririnig? Alam niyo? Hindi niyo alam, di ba? Hindi niyo alam. Umaga, madaling araw, gabi. Yun nga, sinasabi ko sa mga vlog natin na unang alarm, siyempre, inaabisuhan kayo, nakadetect na sila nun, inaabisuhan kayo na huwag munang lumabas, tumago muna, mag-safety muna. O mga ilang minutos, nagsasabi na sila na okay na, normal na. Ibig sabihin mga pangat, na-intercept na nila lahat nung mga parating. Hindi ko minamalit mga pangat, yung Pilipinas, yung bansa, ang inaano ko yung ating kakayanan natin, dumepensa, yun ang pinag-uusapan dito. Hindi yung mismong bansa, hindi yung mismo yung lupa, hindi yung country, yung tao, yun ang pinag-uusapan natin. Kaya nga nagbablog ako lagi yan sa labas, pinapakita ko sa inyo, hindi tayo nagyayabang, hindi ko pinapakita na minamalit yung Pilipinas. Pero sinasabi ko lang na para sa mga pamilya ng mga OFW nandito sa UAE, eto kami, huwag kayong mag-ala dyan. Protektado tayo mga pangat ng Diyos, siyempre, of course, at government ng UAE. Sabi ko nga sa inyo, ewan ko lang kung napanood nyo sa social media na yung mga leaders nga rito nagmumuling-muling lang, di ba? Meanwhile, over in Dubai, UAE's President Mohammed bin Zayed was seen walking in public in the Dubai Mall following the Iranian attack. This visit came as the UAE's air defenses intercepted dozens of drones and attacks launched by Iran. This is, of course, being seen as a sign of normalcy as the UAE president was seen strolling in the Dubai Mall. Many residents, meanwhile, in the United Arab Emirates, especially in Dubai, have praised the local authorities for the calm that they have maintained and for also all the assistance that they have provided. Hindi tensyonado mga pangat, walang stress, relax. Nagtataka nga ako rito na dito sa bansang ito, nabanggit ko nga kanina mga pangat, is talagang sila yung tumatanggap ng marami. Kanina paulit-ulit ako ng mga pangat. Para gusto ko lang maintindihan nyo, paulit-ulit ako na itong bansang UAE ang pinakamarami ng mga pangat sa lahat ng bansa ng Gulf country. Ito yung nakaka-receive at nakaka-intercept mga pangat ng mga, alam niyo na, fireworks. Kung mapapansin nyo mga pangat, di ba, binablog ko yung mga presyo, pamilihan dyan. Gusto ko lang ipakita sa inyo na bagamat ganun, karami yung na-receive, pero still yung presyo, yung pangunahing pangangailangan ng mga tao, tubig, bigas, sabon, lahat, mga ganyan, hindi nagtaas mga paangat. As ang tumaas, nakita nyo naman yung kamatis, sibuyas, pero yung ang bansang ito, nag-aangkat pa yan mga paangatan ng bigas. Wala silang agriculture, walang palayan, walang taniman. Nag-aangkat pa sila ng mga prutas, bigas. Pero sa atin meron tayong sariling lupain na taniman, palayan, palaisdaan. Pero bakit ganun kataas kagad mga pangat, no? Yung gasolina, yung bigas, ba nagkaroon ng problema, tapos nagtaas kagad yung Pilipinas, samantalang ito still same lang yung presyo ng gasolina. Samantalang ito yung affected na bansa kung tutuusin. Nagmumukha lang hindi affected kasi nga nakita nyo naman, di ba? Okay naman kami. Normal yung pamumuhay dito. Nasa labas nga tayo. Wala tayong dapat pagtalunan, no? Na gusto ko lang ipaintindi sa inyo mga pangat, no? Na nandyan sa Pilipinas at hindi pa nakakaranas mag-abroad. Hindi natin minamalit yung bansang Pilipinas. Ang gusto ko lang iparating sa inyo na naikukumpara lang namin, kahit hindi dahil sa Dubai, kahit sa yung ibang mga nasa ibang bansa, naikukumpara lang natin bakit hindi kayang gawin dyan sa bansa natin na napakaraming resource, hindi kayang gawin na maging kagaya ng ganitong klaseng mga bansa kung saan kami naroroon ngayon. Bakit, no? Yun ang malaking question mark. Bakit kaya? Kaya nito, sinasabi ko kaya na paulit-ulit ako na
nakatanggap ka ng pag-atake na napakarami mga paangat, pero bakit yung presyo ng produkto although angkat sa ibang bansa pero still affordable? Bakit? Malaking question, bakit? Nagkaroon na ng guluhan dito mga pangat sa Gulf country. Bakit masyado apektado yung presyo ng bilihin dyan sa Pilipinas? Bakit? Ayun ang malaking question, bakit? Comment down below sa mga nakakalam kung bakit. Hindi ko talaga alam Hindi ko talaga alam kung bakit nagkakaganon. Samantalang dito normal naman. Baga sa gastos mga paangat alam nyo ba kung magkano yung pinang-i-intercept? Kung magkano kamahal yun? Yung mga ginagamit na pang-intercept? Kung magkano araw-araw yung pinapakawalang dolyares o dirham, thousands of dirhams ng UAE? Alam nyo ba kung magkano? Napakamahal nun mga paangat. Pero still, yung presyo ng bilihin, yung gasolina, bakit? Yun ang hindi ko maintindihan. At hindi lang yung mga pangat, meron pa tayong gustong liliwanagin. Comment mga pangat. Ito, yung kanina ko pang binabanggit, no? Si Kate Extreme, yan, shoutout po sa inyo. Tama, maraming vlogger kung makapagsalita, ang anak parang hindi pinganak sa Pilipinas. Years din akong nanirahan dyan sa UAE. Pero hindi ako nagsalita against sa bansa kong mahal. OFW din po ako. Okay, goods, OFW. Ibig sabihin, nung naging OFW kayo, hindi kayo naging observant. Nung nandito kayo sa UAE, wala ba kayo nakitang kaibahan o diferensya? Hindi ba kayo nagkaroon ng konting bakit sa question sa puso, sa isip nyo na ang bansa namin is napaka-resourceful? Kung turista ang pag-uusapan, ang bansa natin napaka-yabong niya kung tutusin sa turista dahil napakarami nating beach, mountain na magaganda, mga provinces na magaganda. Itong UAE mga pangat, particular in Dubai, is tourist talaga yung nagpapaangat ng ekonomiya. Mostly, hindi naman ko sinasabing yun lang, pero napakalaki ng bagay ng turista mga pangat. Ikukumpara natin sa bansa natin mga pangat. Kung dadayuhin, mas dapat dayuhin yung bansa natin, di ba? Hindi ko ba nagkataon ng gano'n, madam, sir? Bakit yung bansa natin hindi gano'n? Nasabi ko, hindi natin minamalit yung bansa, yung lupa, yung islands ng Pilipinas, hindi. Kasi napakaganda niyan. Hindi ko naman sinasabing perfecto yung gobyerno dito o sa ibang bansa, kung anumang bansa. Ang sinasabi ko lang mga pangat, bakit? Bakit kaya? No? Anong meron sa mga bansang ito at anong meron sa atin? Bakit? Sa tinagal-tagal, nasabi mayaman ang bansang Pilipinas. Pero bakit? Bakit nga ba? Inuulit ko, good vibes lang tayo mga pangat. Sana hindi nyo ma-misinterpret mga pangat yung explanation ko mga pangat. Sana ma-digest nyo mga pangat yung pinagsasabi natin. No? So yan, at lakad na tayo. Mag-aalas 8 na mga pangat, inabot na tayo ng gabi. Hanggang ngayon napapaisip ako bakit ito yung tinamaan pero bakit yung bansa natin yung apektado sa presyo, no? Kasi yung Pilipinas, sabi nila, pati yung mga kakilala ko, sobrang taas na daw ng presyo ng gasolina. Napagganyan ako, bakit dito hindi naman? Yung bigas nagtaas, yung tubig, mawawala pa daw yung kuryente dyan. Sakat sa ulo. Diba, meron tayong nuclear sana Sana yung kuryente, hindi natin problema, diba? Isa pa yun. Ay. So yun mga pangat, ang ganito lang itong vlog ito. Maraming salamat sa panonood. Siyempre kung umabot ka sa punto ng video na to, don't forget to like, share, and subscribe mga pangat. Still, good vibes lang tayo mga pangat. At siyempre, salamat sa mga comment nyo, salamat sa mga nakaka-appreciate, salamat sa mga nanonood. Maraming salamat sa inyo. I really appreciate it mga pangat. Siyempre, think positive pa rin, good vibes. God bless you all sa lahat ng pagsubok at tagumpay. Siyempre, laging to God be the glory sa lahat ng mga nangyayari mga pangat sa bansa, sa mundo mga pangat. Siyempre, si Lord lang nakakalam yan mga pangat. Kaya lagi natin isipin, God first always. See you next one. Let's go! Kala nyo, seryoso tayo Kala nyo lang yun.